Ngayong araw nga mga Marikoy, meron tayong pupuntahan. Kaya tara, samahan nyo kami. At dahil importante nga yung pupuntahan namin, gusto ko sana kasama ko kayo doon. Kasi syempre, part na rin naman kayo ng buhay namin sa araw-araw. Kasi nga, pinapanood nyo yung mga video namin. At dito nga sa kantong to, mga Mare, dito kami nag-aantay ng masasakyan naming e-bike. Saglit lang naman at nakasakay rin kami agad. Siguro wala pang 3 minuto, nakasakay na kami agad. At ang ganda nga ng nasakyan naming e-bike, mga Mare. Ang ganda ng driver. Saglit lang naman palabas, mga Marikoy. Siguro mga 5 minutes lang mula doon sa kanto namin hanggang dito sa may lobby. Sabi ko nga kay Mishana, mauna na siya maglakad at bibidyohan ko siya. Para kako, ipapakita ko sa kanya yung buhok niya, basang-basa. Nagmamadali na kasi kami, mga Mare. Kaya naman hindi niya na nagawang mag-blower ng buhok. At pumasok na nga rin muna kami dito sa may 7-Eleven para mag-withdraw ng pamasahe namin. Aba naku, wala kaming pamasahe. Alangan naman sabihin ko sa driver, thank you na lang. Baka kinabukasan, magugulat na lang ako, viral na ako. Hindi dahil sa pagbablog ha, dahil sa hindi pagbabayad sa bus. OG ba? At bago nga kami tumuloy sa biyahe, mga Mare, dumaan muna ako dito sa may CR sa tabi ng 7-Eleven. Mahirap na nga kung sa biyahe pa ako aabutin. Di bali sana kung naka-private ako, pwede akong tumigil kahit saan para mag-CR. Kapag ganitong magko-commute ka, mahirap lang. Dahil kung titigil ako sa gasolinahan para mag-CR, magdodoble pa masahe lang ulit. OG ba? Kaya naman sinigurado ko na nabuhos ko na lahat doon sa CR. Nakasakay na nga kami ng bus. Medyo natatawa nga ako dyan ng hindi ko maintindihan, mga Mare, para akong inosente. Ngayon lang kasi ulit ako nakalabas. At nakarating na nga kami dito sa may SM Rosario, mga Marikoy. Ang tagal ng biyahe namin dahil sobrang hindi traffic. Hindi naman kalayuan itong SM Rosario sa Tansa. Kaya nga lang kasi dahil sa sobrang traffic, natagalan kami, halos 1 oras kami sa biyahe. Ang hirap talaga pag commute, mga Mare. Tapos syempre, yung mga bus patigil-tigil din sila. Syempre, naghahanap sila ng pasahero. Kaya mas lalo kaming natatagalan. Wala ganun talaga. Kailangan ko na talagang bumili ng eroplano, mga Mare, para naman hindi na uubos ang oras ko sa traffic. Char! Aba, malay naman natin balang araw maging singyaman ako ni Henry C. OG ba? Pero mahirap maging sobrang yaman. Mukha lang masayang tignan. Pero sa totoo lang, siguro yung mga mayayaman na yan, stress din yan. Sakit din sa ulo pag sobrang dami mong pera. Sabi nga nung iba, mas maraming pera, mas maraming problema. Totoo kaya yun? O siya, nandito na nga kami sa may Pag-ibig sa SM Rosario. At meron nga akong importanteng mahalagang itatanong sa kanila. Itatanong ko lang naman kung bakit hanggang ngayon wala akong pag-ibig. Char! Grabe, mga Mare, ang daming tao. Meron pa yan sa loob. Hindi naman kami ganong nagtagal dito. Siguro mga 1 oras mahigit lang. Nakuha na rin namin yung dapat naming kuhanin. At eto, nakauwi na rin kami. Sabi ko nga kay Mishana, maglakad-lakad muna sana kami. Kaya lang, iniisip namin baka abutan pa kami ng traffic. Kaya umuwi na lang din kami agad. Ang masama mo neto, mga Mare, hindi nga kami inabot ng traffic pero inabot naman kami ng ulan. Bumili nga pala si Mishana ng kettle corn para habang nasa biyahe kami, meron kaming snack, meron kaming makukukot. Happy yarn, nakagala yan. At bumuhos na nga ang ulan, mga Marikoy. Pagka sineswerte ka nga naman, tignan nyo naman, halos lahat kaming nakasakay dito, nakasarado na yung mga bintana namin. Sa sobrang lakas nga ng ulan. Kaya nga halo-halo na yung amoy namin dito sa loob ng bus. Halo-halong iba't ibang klaseng amoy ng pabango. Nakakahilo. At maya-maya nga konti, nagbukas na rin kami ng bintana kasi medyo humina na yung ulan. At kung mapapansin nyo, mga Mare, etong si Mishana ang lagi kong kasama kung saan ako pumunta. Mabuti na nga lang at wala silang pasok ngayon. Kaya naman nasamahan niya ako. Sa totoo lang kasi, mga Mare, hindi ako sanay magbiyahe mag-isa. Ewan ko ba? Sa tanda ko ngang ito, mahiyain pa rin ako. At ayan, natatanaw na nga namin ng McDo. Sign lang yan, mga Mare, na malapit na kami sa amin. Mabuti na lang talaga at hindi traffic pa uwi. Kaya ayan, saglit lang yung biyahe namin at nakauwi na rin kami agad sa bahay namin. Diyan ba sa inyo, mga Mare, kamusta? Madalas din bang nagta-traffic dyan sa lugar nyo? Eto kasing lugar namin, mga Mare, matatawag na naming mini EDSA. I-search mo nga lang Tansa Cavite. Siguro yung mababasa mong post, puro traffic, puro reklamo ng mga tao sa traffic. Minsan nga natatawa ako sa mga post nila. Minsan nakalagay doon, halos nakabuo na daw sila ng pangarap sa sobrang tagal nila sa traffic. At eto, mga Mare ko, nakababa na kami ng bus. Etong si Kuya, hindi namin yan kasama, mga Mare, ha. Ewan ko ba kay Mishana, pati si Kuya, binidyohan niya, nakakahiya tuloy, baka makita niya to. Pero okay lang yan, kung makita mo man to, Kuya, mag-hi ka naman. Buti na nga lang at andyan si Kuya, meron kaming kasabay tumawid. Sabi ko nga sa inyo, mga Mare, kahit na matanda na ako, takot pa rin akong tumawid. Takot nga akong magbiyahe mag-isa eh. At nakakatuwa nga dahil si ate ulit ang nasakyan namin. Kasi 'di ba kanina nung paalis kami si ate rin itong nasakyan namin. Ngayon naman pauwi kami si ate ulit yung nasakyan namin. OG ba? Ang laki ng e-bike ni ate, bagay na bagay sa akin. Kung tutusin, kasya dito 4 na tao, mga Mare. Pero siguro kapag may 2 pasahero na, umaalis na rin siya, hindi na siya nag-aantay. Napapatulala nga ako habang nasa biyahe kami, mga Mare. Sa mga oras nga na yan, medyo nagugutom na ako. Mabuti na nga lang at kasama ko si Mishana para kausap-kausapin ako. Dahil kung ako lang mag-isa, baka mamaya mahipan ako ng hangin, mga Mare. O siya, hanggang dito na lang. Yun lang!